Nadagabi po muli sa bawat sa araw po ng Biyernes. Sige po, tayo po ay dumako na sa ating prayer meeting ng manalangin. Salamat po muli dakilang Amang Diyos sa langit. Salamat po Ama sa gabing ito muli sa napakabilis na mga araw na lumipas na kami ay gabayan nyo, ingatan at patuloy po na ikaw po magpala sa gabing ito ng pag-aaral ng banal ng salita at tuturo. Gabayan nyo kami, ikaw po magturo at mangusap at gabayan nyo kami Panginoon na kayo manood sa live stream lalo ng mga narito. Ikaw pagpala Panginoon sa ating panalangin, pag-awit, pagpuri sa inyo. At patuloy po ang banal ng Espiritu lagi magturo, bigyan kami ng pagkauhaw, pangunawa at may pamuhay ang mga salita niyo po. Linisin niyo po kami patuloy ng banal na dugo ng iyong anak. Salamat po sa dakilang tagapagligtas, sa dakilang kaligtasan, kapatawaran, kalinisan na meron po kami tinanggap dahil sa banal na dugo ng iyong anak na namatay sa akin. Salamat po pa Jesus sa ginawa mong dakilang pagmamahal at pagligtas para sa buong sanlibutan, lalo na po sa mga nagtiwala sa iyo. Kaya gabayan niyo po kami sa basto. Usapin niyo kami sa matamis na pangalan pa Jesus. Kaya niya natin. Mawit po muna tayo bago tayo makinig sa salita ng Panginoon. Praise Him. On the first stanza, ready? Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing over His wonderful love proclaim. Hail Him, praise our kings in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus the Lord His children. In His arms He carries them all day long. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, lovely Hosanna's ring. Jesus, Savior, reign forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Tuloy po Panginoon sa waiting niya. Tayo po ay patuloy in learning the Word of God. Let's continue our series of the true wealth and wisdom of godly life. Yung series natin sa Sunday, tapusin po natin dito every Friday. At tuloy po natin hanggang March. Itong lesson po, no? Ang tunay na kayamanan at karunungan ng makadiyos na pamumuhay. Sabi nga po rito, ang text natin yan ay 1 Timothy chapter 6. Makadiyos na kakontentuhan ay dakilang pakinabang. Ano? Okay, ang makadiyos na kakontento ay dakilang pakinabang. Sapagkat tayo ay pinanganak sa mundong ito at aalisin tayong wala. Wala po tayong madadala. No? Pinanganak tayong wala. Wala tayong dinala sa mundong ito para madagdagan ng mundong ito at lumago, tumibay, lumaki. Wala tayong nilikha sa mundong ito. No? Maliban na yung evil na mga ginawa ng tao. Taalis o tayong lahat, galing sa alabok, babalik tayo sa alabok. Galing sa Diyos, na nagbigay ng buhay sa ating babawi. Kaya, lagi natin matuto yung lesson na makontento po tayo. May damit, pagkain, yun lang po taga basic natin dito. Ang iba pa dyan ay bonus na lang. Bahay, sasakyan, cellphone, no? Business. So,
Ano ang ari-arian tayo meron sa mundo ito? Pamilya, yan ay mga blessing at bonus sa lang ng Panginoon habang dito tayo sa lupa. Kaya itong chapter 6 nga ito ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng bagong tipan na nagtuturo tungkol sa relasyon natin sa mga material na kayamanan at ang spiritual na panawagan ng Diyos sa atin. Ito din po ay isang babala ni Apostle Paul, no? Laban sa pagiging sakim, no? Okay, so pagiging ganit at isang makapangyarihang hamon na tayo ay makontento, mabuhay na may kakontentuhan at banal na pamumuhay, no? So yan ang laman ng chapter 6 po niya, no? Warning against greediness and living a contented and holy life. So let's look on the philosophy of contentment in verse 6 to 8 na binanggit nga po ni Apostle Paul and the great gain. Ano ba ang dakilang pakinabang? So sabi dito, ang godliness nga po ay ang pamumuhay ng makadiyos ay bakit tayo nabubuhay ng makadiyos? Hindi ang dahilan ay kaya tayo namumuhay ng makadiyos para yumaman tayo. Sabi niyan, is not a means to be financial gain. Kaya may kasabihan sa mundong ito no? Minsan may mga taong naniniwala, pagka mayaman ka daw, malapit sa Diyos. Hindi po laging totoo yan. Alam natin. No? Sapagkat may mga Bible characters, sulat po ni Job, yung mayaman siya, pero naghirap siya. Sa mga bagong tipan, ang mga alagad ng Panginoon ay naghirap na sila ay namuhay na maka-Diyos at sumunod sa Panginoon. So, hindi lahat ng sumusunod sa Panginoon ay yumaman sa mundo ito. Kaya pag nabuhay ka ng maka-Diyos, ay ang motibo, kaya tayo namumuhay ng maka-Diyos o may kabanalan o sumusunod sa kalooban Diyos, hindi para yumaman, hindi para magkamahal ng pera, hindi po. So, the goal is, ang maka-Diyos, nakakontentuhan ay dakilang pakinabang. No? So, makita natin dyan, what is an eternal perspective? Ano nga ba ang walang hanggang layunin? Okay, ano nga ba ang walang hanggang kaisipan dapat nating matutunan? Okay. Sabihan ni Paul, tayo na parito, no? Sa mundong ito, pinanganak tayong wala, aalisin tayong wala. We entered empty-handed and we will live the same way. So, anong standard dapat ng ating pamumuhay? Ano, ibig sabihin ba, Pastor, masama bang mangarap? Hindi po, pero ang problema sa tao, minsan may mga pangarap sila na nakakalimot na sa Diyos at higit sa lahat, may mga pangarap ng tao na laban sa Diyos. They became forgetful and they became makita tayo, forsaker of the Lord. Nakakalimot na katulad ng bansang Israel at tinalikuran nila ang Panginoon. Forgetful, forsaker, because of disobeying the will of God. So makita natin yan. Ang mundo ay gano'n ang prinsipyo, walang Diyos-Diyos. May reliyon man sila, pero ang goal lang nila ay parang ang dati ang religion nga sana yun nga, para pagpalain siya, para yumaman, magpaswerte, no? Kaya may mga ganyan paniniwala mga Chinese, no? Yung mga pulsoy, diba? Pagpaswerte na, no? Nilalagay yung ganito, yung pusang kumakaway, yung mga masalamit ng mga Chinese, diba? Meron silang gano'n. Meron pa siya mga nilalagay na, ano tawag yun sa gano'n, yung mga sinasabi na may patunog. Chime, diba? Mga wind chime, hindi. O wind chime. So sa Chinese, na paniniwala, even sa Hinduism, Buddhism, ang dami nilang gano'n. Sabi niya, pampamalas o pampaswerte. So, kasi nga, ang laging goal ng Chinese religion is, di ba tatlo yan no? Peace, prosperity,
and long life. No? Kapayapaan, kayamanan, at mahabang buhay. But actually, yung hinahanap ng tao niya na kapayapaan, ng puso, at totoong kayamanan, at totoong mahabang buhay, galing sa Diyos yan. Ang Diyos sa mga pagbibigay. Kaya na nga po, ang tao, hinahanap niya yung sa religion. Hindi po yung binibigay ng Baptist. Hindi po, no? Ito natin yan. At ang binibigay ng pa, higit pa no. So the simple standard in the Bible, satisfaction found in basic necessities of life, food and raiment. Ito yung basic, damit at pagkain. No? Ang makadiyos na pamumuhay at may kakontentuhan plus godliness plus contentment equals great gain. Nakilang pakinabang. So, hihimay-himay natin yung sa itang godliness, contentment, and great gain. Sabi nga dyan, pinanganak tayong wala sa mundong ito at alisin tayong wala. Okay. Godliness. Anong godliness? Ito nga daw po ay piety, belief in God, reverence for His character, and laws. No? So, ano po yan? Nahin natin religious life. Pag sabi natin godliness, it means religious life, pamumuhay ng may pagiging reliyosong pamumuhay. So, letter A, ang ibig sabihin niya ng godliness, ang sinabing mga Diyos, no, ito ay isang maingat na pagmamasid, pagkaunawa ng mga batas ng Diyos at ito ay ipamuhay, sundin, ipamuhay yung mga tungkulin sa reliyon o tungkulin sa paniniwala sa tunay na Diyos. So, we're talking here right relationship to God. Hindi lang reliyon, right relationship, right law, no? Okay, pagkaunawa, no? Maingat na pagkaunawa ng mga batas ng Diyos at ipamuhay yung mga kalooban niya. Letter B, it is an act or process from love and reverence for the divine character and commands. So ito daw ay aksyon, ang religious life, no? Ito po, o godliness, pag sabi mga Diyos, reliyoso pa mo, ito nga po ay aksyon o proseso na nagmumula sa pagmamahal. So, ito ay kalooban ng Diyos sa tao, lalo sa mga tunay na meron sa Kanya. Pero, ito ay isang proseso, isang aksyon ng may pagmamahal at paggalang sa banal na katangian at mga kautusan ng Diyos. In short, Christian obedience. Ang sinabi, Kristyanong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi pagsunod sa reliyon po yan, hindi po. No, hindi po. Pagkat sa reliyon, may mga gawaing pang maka-Diyos, pero pwede mo kasi nasa reliyon ka, pero hindi maka-Diyos ang puso mo at ang buhay mo. Ibig sabihin, panlabas lang yan. Pero pag sabi natin Christian obedience, it is an inward, tapos lumalabas sa buhay mo. Inward faith to Christ and His Word that manifests in our daily life. So, hindi po ito reliyon lang. Ito ay nagmumula sa Diyos. Sabi nga, diba? We love Him because He first loved us. Kapag naintindihan mo yung pag-ibig ng Diyos at ng Ama at ng Anak, matututunan mo mahalin ng Panginoon at sundin siya, igalang ang kanyang mga salita. So, inward change, saka lang susunod yung outward na pagbabago. Kaya pag sabi natin Christian obedience, it comes, nagsimula yan sa Diyos, sa kanyang salita, sa kanyang kalooban, at nilagak sa puso ng tao, kasama na yung pananampalataya at pagsunod kay Kristo, inwardly, by the Holy Spirit, and then outwardly, it will manifest. Sa Tagalog, ang godliness ay, yun nga, kabanalan, tumutukoy sa pagiging maka-Diyos, banal na pamumuhay, at paggalang sa mga utos ng Diyos. No? So, yan yung mas magandang Tagalog. No? So, pag sabi natin godliness, kabanalan po, tumutukoy yan. So, hindi ito reliyon lang, kabanalan to, pagiging maka-Diyos.
Pag sabing maka-Diyos, godliness, tumutukoy sa mga banal na bagay ng tunay na Diyos. No? Pag sabi niya, tao niya maka-Diyos, sabihin, ang buhay niya ay may kabanalan, may kaayusan, may paggalang sa Diyos at sa kanyang mga batas. Okay, maka-Diyos, pagiging deboto, o taong may takot sa Diyos. Minsan, nakikita natin dito, ang salitang maka-Diyos, sinidikit sa rin yun. Pero maraming taong deboto, pero deboto sa maling paniniwala, hindi po maka-Diyos yun. Bagamat, kasi gagano na ibig sabihin ng maka-Diyos, di ba? Pero pag sabi maka-Diyos ka sa Bible, ang tinutukoy ditong maka-Diyos, ang totoong maka-Diyos, yung makita natin, deboto ka dun sa batas. At dun sa, sino yung tunay na Diyos sa Bible? Yung Diyos ni David, yung Diyos ni Abraham, yung Diyos ni Noah, yung Diyos ni Moses, di ba? O sa bagong tipan, sa madaling salita, si Kristo. So, ito, pagiging maka-Diyos, o pagsunod mo lang sa reliyon. No, hindi. Mga tradisyon na pinaniniwala ng tao sa iba't ibang panig ng bansa. Sa India man, sa Japan, sa China, o sa Africa. Meron silang mga kinagis ng reliyon, katulad sa atin. No? So, may reliyon, ang daming reliyon. Pero, magsabi natin, maka-Diyos, godliness, ito'y talaga tumutukoy sa totoong paggalang doon sa tunay na Diyos, sa katangian niya at sa kanyang mga kalooban na nasa Bible. Yung mataas na pagkatakot sa Diyos. Yan. Pag-ibig o pag-ibig mo. Devotion. Isang meaning pa ng godliness, yun na, devotion in English. So ito din ay pagsamba, worship, or loyal service to God. Tapat na paglilingkod sa Diyos. So kaya nga napakalaga dito yung pagsisimba natin paglingkod. Kasi pinapakita mo hindi sa tao, hindi to please man, hindi to please your religion, no? Ito ay totoong pagsamba o katapatan ng paglilingkod sa totoong Diyos na nagbigay sa atin ng buhay at nagpapala sa atin, higit sa nagligtas sa atin, nagpatawad, no? So, may devotion. Pag sa devotion niya, it talks about your love to God, to the true Creator, no? So, isa pang meaning ng godliness, paggalang nga, pagpipitagan sa Diyos. Mataas na respeto sa karakter o katangian at batas ng Diyos. At mga batas. Nagyan dati yung mga batas. Yan, mga batas ng Diyos. Kasi hindi lang naman batas, mga batas. No? And so, pag sabi natin, godliness, kabanalan, ito'y paggalang. Pagbibigay mo mataas na respeto. Pagpipitagan, honor God. No? Kung ino-honor ng tao na makapangyarihan, matalino, yung mga pinuno sa lupa, yung mga boss sa trabaho, di ba? So, yung mga magulang, binibigyan ng respeto, lalo po ang Diyos. Mataas, dapat mas mataas, higit sa lahat. Okay, ang pinakamataas na respeto sa karakter, kung sino siya, at ang katangian niya, anong mga ginawa niya, o anong kanyang mga kalooban ng kanyang batas sa Biblia. Kaya sabi nga dito, ang pinag-usapan natin yung godliness, ha? So, 1 Timothy 6:6 says, ang kabanalan o baka Diyos na may kasiyahan. Okay. So, ang tunay na maka-Diyos, mabubuhay na may contentment. Pag kilala mo ang Diyos, mabubuhay ka sa kalooban niya, gagawin mo ang kalooban niya, at gagamutin niya yung ating pagiging ganit. Yan. Papalitan ito na contentment. Kasi, sabi ko, walang masamang mangarap. Pero lahat ng gusto natin sa lupa, hindi lahat yan, no, makita natin ay, hindi lahat ng gugustuhin mo ay gusto ng Diyos. Pero may mga bagay na gusto ng Diyos, hindi mo in-expect, ibibigay niya. Ang tawag doon blessing, ang tawag doon grace. Hindi tayo worthy, pero binibigay niya. Di ba? Kaya lalo ka tuturuan ka ng humility and honoring God in your life. Honesty. Di ba? So, maka-Diyos, it talks about the character of God, respect, love, worship. No? At makita natin yan,
fulfilling His commandment. So, yan yung godliness. Ang lawak, ano? So, kung saan godliness, dito pagiging religyoso lang. No. Maraming religyoso, pero ang buhay nila hindi maayos. So, hindi lang ito yung pagsisimba, hindi talaga dito ay yung kabuuan ng puso't buhay mo araw-araw. Ang Diyos ba ang may control, ang may gabay, ang kalooban ba niyang nagagawa natin, o ang gusto pa natin? At sabi yan, yun nga, maka-Diyos na pamumuhay at may kasiyahan ay may malaking pakinabang. So, sino nakikinabang? Yung taong maka-Diyos. At kung meron siyang pusong may kakontentuhan. Kasi normally tayong mga tao, sabi ko tingnan nyo, kaya ba't ka dyan pala? Is it possible, sa kabila na ang tao ay kompleto, ay maghahanap pa rin siya ng bagay na hindi gusto ng Diyos. Pag pinag-usapan yung prosperity, pag pinag-usapan yung peace, yung tunay na prosperity, tunay na peace, tunay na joy, at tunay na perfection, wala nang pinaka-perfect na sitwasyon yung buhay ni Eva at ni Adan. Kompleto yun eh. Di ba? Pero, sabi ng Diyos, kainin nyo na lahat, wag lang yung isa. So, sa kabila ng kanilang perfection, sa kabila ng kanilang peaceful na buhay, sa kabila ng kanilang tinatawag nating kayamanan, prosperity, no? Kompleto sila eh. Wala naman sila problema pa that time. Pero bakit sinuhay pa rin nila at kinain yung isang pinagbabawal? And what is that sin? Ang top 10, ang number 10, ang kasalanan unang nilang na nakumit. Ano yan? Thou shalt not covet. Or thou shalt not greed. Di ba? Bago nila kinain yung prutas sa pinagbabawal, pinagnasaan mo na. Hinagan mo na. Bakit ba kasi bawal yun? Kahit may nanukso, pinili nilang lumaban sa maliwanag na plano ng Diyos. Na huwag niyong kainin yung isang yun. That is a test. Pero that is a choice of man. Pero pinili nga nila na huwag makontento gusto ng Diyos, bagkus, hangarin pa rin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Kaya pag sabi ng contentment, alam niyo kung ano simple meaning ng contentment? Makontento ka kung ano yung gusto ng Diyos. Makontento ka kung ano yung plano ng Diyos sa buhay mo. So magana ka man, o maghirap ka, no? Dapat may contentment. Character yan. Hindi, ang contentment, hindi yan tumutukoy doon sa kawalan mo ng pera o kawalan mo ng tinatawag na damit o pagkain. No? Pwede kang pero pwede kang sagana, pero may contentment. Pwede ka rin wala, pero may contentment. Ano sabi ni Paul? Di ba? Ano sabi ni Paul in Philippians? Sige, silipin natin yan. Sabi nga niya in chapter 4. Ano sabi niya? Di ba? Maliwanag ito, sabi niya rito. Ayan o. Sabi niya, not that I speak in respect of one. I have learned in whatsoever state I am therewith. Oh, sabi niya, natutunan ko. Hindi ako'y naghahangad ng mga pangangailangan ko. Pero natutunan ko ano man ang kalagayan ko, sitwasyon ko, na kontento ko. Alam ko paano mawalan, basic, kasi maghirap, mawalan, maghirap. At alam ko rin paano mamuhay ng sagana. So, adjustable si Paul. Kulang man ang support, sobra man ang pagpapala, no? Kasi yung Philippians, nagpapadala, yung pinag-usapan yan eh. Paano ang Philippians eh? In verse 10. Sa verse 10, pinag-usapan yan eh. Sabi niya, ako'y nagagalak sa Panginoon ng lubha. Kasi kayo ay nag-alala sa aking pangangailangan. That at the last your care of me had flourished again. Wherein you were also careful but you lack opportunity. Sabi niya, ito si Paul, tuwan-tuwa sa Philippines eh. Kasi ito yung isa sa mga supporter niya sa kanyang pagbimisyon. Kaya tuwan-tuwa siya, sabi niya, kayo ay may malasakit. Sabi niya, at kayo inaalala niyo ko, no?
paano siya sinuportan. Sabi niya, kayo ay nag-iisip paano niyo ako padala ng support. Yan ang tinutukoy niya sa verse. Pero, kumbaga, siyempre, noon, wala namang MoneyGram, wala namang GCash eh. Wala rin mga, meron, papadala. No? Pero maglalakbay, walang aeroplano. Puro travel by land o travel by ship. So, bago maipadala yung support, so it takes months, hindi ko alam. You know, araw, buwan, diba? Depende sa layo. Kaya nga, yung sa bawat lugar na mapunta niya, salamat, pag may nalitas, ginagamit ng Diyos yung magpakain sa kanya. Yung damit, at saka yung isusot niya. Kasi, misyonero siya eh. Pag siya misyonero, alam niya, hindi siya magtatagal sa isang lugar. Puro paglalakbay ang buhay niya. Puro paglalakbay. Bakit? Kasi sa kanyang paglalakbay, ano layunin niya? Missionary siya eh. Preacher eh. Gospel eh. Gospel preacher siya. Mangangaral siya. So ano kailangan niya? Dahil biyahe siya na biyahe, kailangan lang niya damit, pagkain. Damit, pagkain. Kaya blessing, sa bawat lugar na pumunta, mayroong mga ginagamit na pa. Sabi po, when you talk about contentment, sabi nga niya dyan, hindi sa greedy, not that I speak in respect of what? Hindi sa mapangangat. Natutunan niyang anuman ang kalagayan, makontento. Ano ito contentment na to? Kung wala, wala. Kung sagana, salamat. May mga panahon, kulang, wala, no, salat, o sapat. Pero may mga tayo na sobra at sagana. Ang biyaya ng Diyos kay Paul. Everywhere. No? Sa lahat ng bagay. Sa anumang panahon o pagkakataon, natutunan ko na mabusog o magutom. O maging sumagana o kulang. Both to abound and to suffer need. So, flexible si Paul. Adjustable. Hindi siya mareklamo. Alam niyo yung buhay niya kasi. Kasi nga, siyempre, ang inspirasyon niya dyan ng Panginoon, Philippians chapter 2, di ba? Ayan din eh. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Di ba? Yan yung puso ni Paul eh. Alam niya si Lord, tagalangit, mayaman, nagkataon tao, naghihirap, nagsuffer, Diyos siya, pero bilang tao, naghirap siya, nagsuffer. Pero makita natin, ang inspirasyon niya sa buhay niya, sa paglilingkod niya, ay yung pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng Anak sa mga tao, sa kaligtasan ng tao, makasalanan. At nung maligtas siya, inspirasyon pa rin niya, siyempre ang gabay niya, ang puso ng Panginoon. Di ba? Ano yun? Sacrificing, nagliligtas, di ba? Naglilingkod, di ba? Nagsapapasako. Sacrificing, saving, serving, naglilingkod, at submissive. No, nagpapasakop siya. Kaya, si Paul, walang, hindi ang pangarap niya, hindi ang pangarap niya yumaman sa lupa. No, kaya kung kayo may pagpalain ng materially, ang purpose talaga ng Diyos na yun. Di ba? Ano yung second purpose? Number one, love God with all your heart. So, number two is, love your neighbor as yourself. So, walang masama, mahalin mo ang sarili mo. Ang mali lang, kapag puro sarili mo na lang minahal, hindi mo na minahal ang kapwa mo. So, pag sabi natin kapwa, di ba, yung pamilya mo, normally, aalagaan mo, provide mo yung pangailangan mo. But also your family, but also the church. Yung gawain ng Diyos, yung misyon, yung ibang bansa. Kasi sa pag-abot natin sa misyon, mga missionary, pag-support, di ba? Ang goal ng Panginoon, hindi lang pagpalain si Abraham, pagpalain niya bawat bansa. So pag pinagpala ng Diyos si Abraham, sabi niya, sa pamamagitan mo Abraham, pagpapalain ko ang buong mundo, ang mga pamilya. At nangyari, ang payo sa Malik ay ipanganak bilang tagapagligtas. At nang naligtas ng mga sila Apostol Pablo, ano ang layunin nila? To love God and to love others. So, makita natin, pag alam mo ang prinsipyo ng Bible, Old Testament man, New Testament, wala kang problema. Lalo na pagsabi contentment. Pero bakit balik tayo sa trap. Pero bakit ba't ka na bumagsak? Pero ang perfect place, peaceful place.
prosperous place yung sitwasyon nila. Kasi nga, kahit may tamang Diyos, wala pang reliyon that time, tamang relasyon, di ba? Sasamba ka lang, mag-alaga mo na pa, pero nagawa pa rin nila yung dakilang kasalanan that time. Ano yan? Nag-imbot ng mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Sa madaling salita, ano kabaliktaran ng nag-imbot? Pinag-imbutan yung ayaw ng Diyos, yung pinagbawal. Kasi nga, hindi na kontento na gawin ang gusto ng Diyos. Anong gusto ng Diyos? Kainin nyo na lahat. Huwag lang yung isa. So, ang ginawa, parang may freedom na nga ang tao, pero pinili pa rin yung ayaw ng Diyos. So, what is covetous sense? Living outside the will of God. Gawin mo yung mga bagay na ayaw nga ng Diyos. Di ba? Pag sabi ng contentment, no, hindi ito yung katulad ni Paul, no? Naranasan niya magutom. May contentment pa rin siya. Naranasan siya magana. May contentment pa rin. So makita natin yan, namumuhay siya ng mayroong paggalang, pagkatakot, paglilingkod sa Diyos. No? Meron pa rin ang sabi niyan, ang kabanalan na may kasiyahan, may malaking pakinabang. Isa-isa natin. Kapag sabi natin, godliness, tumutukoy dito sa sistema ng Kristyanismo ni Kristo. Revelation as the system of Christianity. Kasi sabi nga po doon yung godliness, sa 1 Timothy 3:16, sabi ni Paul, wala nang pagtatalo, dakila ang misteryo ng pagkamaka-Diyos. Dakila, ang pagsabi godliness kasi dito, hindi lang yung pamumuhay ng mga Diyos eh. Ito yung pamumuhay din ng anak sa lupa na ipakita niya yung buhay ng isang maka-Diyos. Parang kasi sabi niya, kaya pa nagkataon tao, bilang Diyos siya, dahil imperfect ang tao, mahiwaga ang buhay ng Panginoon. So tayo bilang mga tao makasan, we are, sabi niya, di ba? Walang matuwid, wala kaisa. we are all fall short of the glory of God. Di ba? Romans 2:20, for all have sinned and come short of the glory of God. Anong sabihin nun? Kahit ano pagsisikap mo mamuhay ng mga Diyos, imperfect talaga tayo. Binigay yung batas para sunod, pero imperfect talaga tayo. So, sino lang po ang namuhay ng perpekto sa kalooban Diyos? Yung anak. Kaya nga dakila po ang perfection, ang kabanalan, ang pagmamahal ng Panginoon sa Ama. Pag sinabing paglilingkod, pagliligtas, di ba? Pag sinabi ang pagpapasakop, di ba? Paghihirap, so, kita-kita natin sa buhay ni Kristo. No, ang Diyos ay nahayag sa laman. Sino yung Diyos na nahayag sa laman? Hindi yung Ama, yung Anak. No, justified in spirit, seed of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. So, kita-kita natin si Kristo, yung pamumuhay niya na may kabanalan, ayon sa gusto ng Ama. Hindi ayon sa kabanalan ng reliyon. Kasi, kita nyo, ang Israel, binigay niya sa putos. Ano ba? Pero ang yabang-yabang nila. Kasi, ang tingin nila, pag sinunod yung utos, okay na sila. Pero nakita natin, mali. Di ba? Kasi ang batas, kaya binigay ng Diyos para maging salamin. Anong salamin? Na ipakita na, maayos ka lang sa labas, pero ang puso mo marumi. Ang totoong kabanalan ng tao, o perfection tao, hindi yung pagsunod sa batas, kundi yung pagsunod ni Kristo sa kalooban ng Ama. Kung meron bang mabuting gawa na nakapagliligtas, kung meron bang mabuting gawa na tinanggap ng Ama, isa lang yan. Sino? Yung pagsunod ng anak sa batas ng Diyos. Yung pagsunod ng anak sa kalooban ng Ama. Wala nang tinanggap na ang Ama sa langit para ang tao maging yung ginawa niya ay maging katanggap-tanggap. Wala po, iisa lang yung ginawa ng anak niya. Kasi lahat tayo walang matuwid, wala kahit sa Hudyo. Ang Hudyo na binigyan sa putos, oo nga, nakilala nila ang Diyos ni Abraham, ni Moses, sa kanila binigay yung matas, sa kanila pinanak si Kristo, pero lahat po sila makasalanan.
Mula sa lumang tipan, hinihintay nila pagdating ni Kristo, at sa bagong tipan na magkatuwang tao si Kristo, hanggang ngayon 2025, ay nagbabalik kung pagkatanaw tayo. Old Testament, looking for the coming Messiah. 2026 na tayo, we are looking back doon sa Kristong nagkatuwang tao na pinanganak sa Israel, na siyang tanging perfection ng tao para maligtas. God was manifest in the flesh. Godliness, let's look at the word godliness of Christ. Ang godliness of man talks about our faith and duty to God. Yan. Our love, our worship, our religious service to God. Ito sa tulay ng Diyos. Pero pag sabing godliness si Kristo, tumutukoy ito sa kanyang kabuuan, na hindi lang siya namumuhay na maka-Diyos, hindi siya tao kasi. Originally, He is God the Son. Kaya God was manifest in the flesh. Yung Diyos anak, nagsalaman. Sa langit, He is a perfect Son of God. Nung nagkataon tao siya, He is the perfect Son of Man. Kompleto, package eh. Kumbaga, Diyos na nasaan yung laman. Pero, kahit na nasaan yung laman siya, He is perfect, He is holy, He is sinless. Hindi katulad nating mga tao, talagang kahit may religion tayo, tayo ay imperfect, na nangangailangan ng perfect Savior. Kaya ganun kahalaga ang pagkakataon tao ni Kristo. Pag sabing godliness, pagka maka-Diyos, si Kristo ay maka-Diyos dahil galing sa Ama, pinadala ng Ama, siya yung Son of God, pero nagkatawang tao. Para saan? Sa purpose na tayo iligtas. Tao makasalanan ay nilisin, ang tagalupa ay dalhin sa langit. Ang tagalangit ay bumaba sa lupa, upang ang tagalupa ay dalhin sa langit. Ang anak ng Diyos ay naging anak ng tao, upang ang anak ng tao ay maging anak ng Diyos. Ang tagalupa ay makaranas ng eternal life. Ang tagalupa ay makaranas ng godly life dahil kay Kristo. Ganon kahalaga itong godliness ni Kristo. Kaya nga sabi po, dakila ang misteryo ng pagkamaka-Diyos. Hirap na hirap intindihin ito ng mga religion. Ang daming religion yung nagtuturo ng Bible, pero hindi naniniwala sa pagka-Diyos si Kristo. Or hindi naniniwala sa pantay na pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Kasi may oneness eh. Oneness, yung daw Ama, siya din daw yung Anak, at siya din yung Holy Spirit. So, pag sabi kasi ka sa Bible na, ba, pag sabing makita natin Trinity, sabi natin one God, the Father is God, the Son is God, the Holy Spirit is God. Three person, three person, one God in three person. Isang pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Pero makita natin dyan, tatlong persona. Isang klase ng pagka-Diyos. Hindi tatlo ang Diyos. Hindi tatlo ang Diyos natin. Kung bagay pagka-Diyos ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit, the same. Hindi magkakaiba ng klase. Hindi katulad sa mythology, Greek gods, sa Hindu gods, iba-ibang klase ng Diyos. Iba-iba. Tulad yung sabi natin yan, yung si Vishnu, si Shiva ba yun, tsaka si yung tatlo. Tritheism. Sa kanila, tatlong Diyos. Okay, tatlong makapangyarihan iba-ibang Diyos. Hindi ganun ang Bible. Ang Diyos ng Bible, yung Ama, yung Anak, at yung Holy Spirit, iisang klase ng pagka-Diyos. The same, equal, eternal, existent forever. Ang Ama, Anak, Spirit, andun na sa simula pa, hanggang sa simula ng buhay ng tao, hanggang katapusan. Pantay-pantay, equal. Co-existent, co-equal, co-eternal. Walang hanggan. So, tingnan natin ito. Ang Diyos ay nahayag sa laman. It means, the supreme, ang kataas-taasan, hindi nakikita ng Diyos, hindi Ama, yung Anak, yung Diyos Anak, ay nagkatawang tao, nagpakita, became visible. Yung hindi nakikita Diyos, yung kataas-taasan Diyos Anak sa langit, ay nagpakita sa anyong laman in human form. Sino yan? Si Jesus Christ. Kaya nga hiwaga ito eh. Hirap na hirap tanggapin na
Sa kabilang iba rin yun, di Diyos si Cristo, sabi iba, Diyos. So, nalilito sila rito. Ano? At hindi ko talaga, wala akong kapangyarihan o katalinuhan ipakilala si Kristo. Kasi mahiwagan nga po tayo ito, sabi po, great is the mystery of godliness. Ano? Ito isang biyaya lang ng Holy Spirit ipakilala, ipaunawa sa tunay niyang believers. No? Na ipahayag niya sino siya. At he identified with humanity. When he say he identified, yun nga, nagsalaman siya. Nakaranas ng gutom, natulog, no? At mamatay sa krus, mahirapan, di ba? Nasasaktan siya, umiiyak din siya. So kung ano yung buhay ng tao, naranasan niya bilang tao, yung Diyos anak, di ba? Yung Diyos hindi namamatay. Kaya sabi nga, kung si Kristo ay Diyos, bakit siya namatay? Therefore, hindi raw Diyos sa Diyos. Yun yung mga paliwanag niya, kaya sabi hindi Diyos si Kristo. Pero, huwag natin kalimutan, no? Ano siya bago naging tao? Diyos anak. So ano itsura niya sa langit? Ano ang buhay niya sa langit? Patay na Ama, inaawitan ng anghel, mas mataas sa anghel. Hindi sa si Michael the Archangel, hindi sa si Gabriel, iba po yun. Iba si Michael the Archangel, isa sa pinakamas na hierarchy angel sa langit. Hindi sa yun. Hindi rin sa si Gabriel. Siya ang, in fact, sabi, ang dami mga salita ng Bible, siya ay nasa kanang kamay ng Diyos. So, di ba? Yung mas maganda yung term niya. Hindi sa iyong Ama, pero maliwanag, maraming talata may papakilala, siya ay nasa kanang kamay ng Diyos. Para siya sabi, kanang kamay siya, pag sa boss no, yung Ama ang CEO, si Kristo ay nasa kanang kamay niya. Parang kumbaga, yun na kami siya, kanang kamay. Kumbaga kasing kapangyarihan ng Ama, kapantay ng Ama. Kung meron na siyang inutusan na pinagkakatiwala ng kapangyarihan niya, no, ng Ama, ay yung anak. But in human form, no, naiintindihan niya po tayo kasi nga nagsalaman po siya. Sa layunin na wasakin ang gawain ng diablo. Justified in the Spirit, what does it mean? Jesus was filled, pinagdagan ko po ito, pinaganda ko ng konting meaning. Puspos, ginabayan, pinalakas, sinuportahan, at pinakita niya ang pamumuhay na inosente o walang kasalanan, matuwid o makadiyos na pamumuhay sa lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit. Lalo-lalo na doon sa panahon siya ay naghihirap. No? Siya ay pinahirapan doon sa bago siya patayin sa krus. Yung kanyang lalo na isa yung naghihirap sa krus. At maging sa kanyang pagaw. Itong pinakitang evidence ng kaibahan ng buhay ni Kristo. Kasi tayo nabuhay sa lupa. Old Testament niya, sabi, di ba? Maraming verses si Samson was strengthened by the Spirit of God. David was guided by the Spirit of God. Moses was guided by the Spirit of God. Anong sabihin? Mga tao lang to, Pero may mga pagkataon pagkagamitin sa Diyos, ginagabayan siya ng Holy Spirit, the third person in the Trinity. Di ba? Para sila gamitin, sila Gideon, sila Samson, ang Diyos ay nagbibigay ng kakaibang lakas, talino, kakayahan para magamit ito mga ordinaryong taong to. Hari man sila, no? Lalo na kung warrior niya, para magawa nila yung kalooban ng Diyos. Kakaibang lakas, kapangyarihan. So si Kristo, bilang Diyos anak, pero dahil sa'y nagsalaman, ang isang pinakita dito ng Panginoon, submissive sa gusto na amin. Bagamat Diyos si Kristo, pero pinakita po niya na paano mabuhay sa gabay ng Holy Spirit. Itong susi para tayo ay maging matagumpay, laban sa laman, sa diablo, at sa evil system ng mundo ito. Without the guidance, the help, the puspos, no, ang suporta
ng Holy Spirit sa mga tuwing na ligtas, mahirap taga mabuhay laban sa gusto ng diablo. Mahina taga tayo sa laman. Pero dito, pinakita pa kay Diyos po siya, dahil nasa naman siya, pinakita niya, paano ba mabuhay sa kalooban ng Ama? Sa kalooban ng Ama, sumunod sa Ama, hanggang sa kamatayan sa krus. Sa kabila ng maraming patibong at tukso ang diablo, na kahit nasa krus na nga, di ba? Diyan sabi niya, kung ikaw tagapagtas, hindi mo ligtas sarili mo. Yung sa itong eat. Di ba? Mapapansin niya, maraming ganun eh. Maraming tukso o pati man diyan. Kung ikaw taga-anak ng Diyos, pati mo gawin tinapay ba? Kung hindi ikaw taga-anak ng Diyos, pati ka magpatay hulog, di ba? Ililigtas ka na yun. O di ba? Pahuli, sabi niya, o sige, sambay mo, bibigay ko yung mundo. So, maraming si Satan na binigay na parang challenge to challenge the power of the Lord Jesus Christ. Hanggang saan yung power niya, hanggang saan yung lakas niya. Pero alam natin, bandang uli, doon sa tatlong pinakaunang tukso ni Satanas sa Panginoon, sabi niya, tumahimik ka, di ba? Huwag mong kalimutan sino ang Panginoon mong Diyos at siya lang ang dapat mong sambahin at paglingkuran. Napahiya si Satanas to. Di ba? Kasi parang sasabi mo, huwag mong kalimutan sino ang Panginoon mong Diyos. At ikaw ay sino ka. Di ba? So, Jesus justified the Spirit. It means, yung salitang justified, no, yun nga, puspus po siya, nabuhay siya may kapuspusan, may gabay, pinalakas, sinuportahan siya, no? Para makapabuhay siya ng malinis, walang kasalanan, kahit na maraming patibong diablo, matuwid, makadiyos sa buhay, sa lupa, sa kapangyarihan at gabay ng Holy Spirit. Bakit ganun? Ba't kailangan pa yung Holy Spirit? Hindi pa kaya magtagumpay ng Panginoon nang walang Holy Spirit? Pwede ho. Pero pinakita niya kasi dito, ito yung iseset niya example para mabuhay ang mga believers niya, ang disciple niya, under the power of the Holy Spirit and not the power of the flesh. Yan ang kaibahan ng mga ligtas, ng mga tunay na nagadapan, na hindi na tayo nabubuhay, yung mga papuntang langit, yung mga giligtas si Kristo, nabubuhay ka na, hindi na sa power ng flesh, kundi sa power ng Holy Spirit, the same Holy Spirit na gumabay sa Panginoon at nakayanan niya ang Panginoon yung hirap sa laman. Nakayanan niya yung hirap sa krus. Natapos niya yung misyon. Hanggang sa'y mabuhay ng muli sa mga patay. It is the power and the presence of, take note, the Holy Spirit versus the evil and Holy Spirit, which is Satan and his angels. So, isa lang to, pag sa Holy Spirit, the third person. Ito ngayon ang susi, ito ang gumagabay, nagpapalakas sa mga tunay na ligtas. He was seen of angels. What do you mean angels? Angels are heavenly beings, witness and celebrated the Holy Life. Sila yung makalangit ng mga nilalang, nasaksihan nila, tuwan-tuwa sila sa banal na buhay, sa pagliligtas ng Panginoon, yung mission niya sa lupa, doon sa krus, at lalo na noong ang Panginoon mabuhay muli at bumalik sa Ama, sa kanang kamay ng Ama sa langit. Angels, di ba, napakahalaga ng role nila. Sa Old Testament, lalo sa Bagong Tipan, di ba, siya yung nag-utos, siya yung nagbigay ng balita kay Mary at kay Joseph, hanggang sa wise men, di ba? Binigyan sila ng babala ng Diyos. At makita din yan, doon sa mga shepherds. So, they are ministers of the Lord Jesus Christ. Sila yung mga servant ng Panginoon. No? Kumbaga, madaseta alila ng Panginoon. No? Ito mga angels, mga anghel na lagwardya, mga sundalo ng Panginoon, pero sila yung mga alipin ng Diyos. Merong alipin ng Diyos na banal, pero may mga anghel na kontrabida sa kalooban ng Ama at ng Panginoon. Preach up to the Gentiles. The gospel of Christ broke past national boundaries to reach all nations by disciples. Pinangaral sa intil, sabi ni Pablo, itong godliness was manifest in the flesh. Ang mabuting balita ng Kristo ay walang makapigil na bansa, kahit bawal, nakapasok ang Bible, na ipapakilala si Kristo. No, walang hadlang para, sabi pa, humayo kayo sa lahat ng bansa. Turuan niyo sila ng aking aral na kaligtasan. Go ye and make disciples. Gawin niyo si alagad ko. So,
sa pagtungo, pagsunod na mahalaga ni Kristo sa bawat bansa, pagpunta sa bawat bansa, kahit bawal, nakakapasok ang gospel. Mahirap nga lang, pero nakakapasok ang mabuting balita. Sila ng mabuting balita, ito yung pag-asa ng mga tao. Ito ang kailangan ng mga tao para mabago, tunay na maligtas, at magkaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon. Believe on in the Word. Sa kanilang pagsunod sa araw ng Panginoon, ikinangaral yung araw ni Kristo, yung kaligtasan. So the message of Christ, salvation, was accepted by millions of people, or pwedeng billions, kung pag-uusapan sa history, by millions of people worldwide in history. Kasi alam natin, billion po ang tao ngayon, pero billion po ay hindi, mas marami hindi yan wala. No? Kukunti. Kung pag-uusapan yung, sabi ang maluwag na patungo sa pama, maraming patungo doon. Kukunti ang maliligtas. Pero alam mo natin, yung kukunti yun ay possible, millions or billions pag pinag-usapan ng history. Receive back into glory. Jesus returned, ascended to heaven, no, bumalik siya sa Ama, sa langit, pagkatapos siyang tapusin ang mission sa lupa, at siya ay binigyan ng karangalan, itinaas, dakila, at nasa kanang kamay ng Ama. Yan po ang ating Panginoon Kristo. Kaya nga itong talatang ito, great is the mystery of godliness of the Lord. Diba? God was manifested, pero Jesus Christ was nagkataon tao, ay tumutukoy po yan doon sa bakit natin, no, pagiging isa o yun nga, pagsasanib ng banal na kalikasan ng Diyos Anak at ng kalikasan ng tao, or yun nga, God in the flesh. Yung tinatawag na incarnation, no? Yung tinatawag na Emmanuel, God with us. Ano po yun, no? Yung sabi doon, merong isang babaeng birhen na magbubuntis, manganganak ng lalaki. Di ba? No? Tatawagin siya na Wonderful, Counselor, Mighty God, Mighty God, Prince of Peace. So, itong nagkatawang tao ay, bago siya naging tao, siya po ay Diyos. Siya po ay anak. Siya po ay banal, perfecto. At nung magkatawang tao, kumaga, may pagsasalig. Pwede ba tawagin vision? Hindi ko malaman, vision ba ito? No? Kumbaga yung Diyos naging tao. No? Kaya nga si Kristo lang po yun, hindi yung Ama, hindi yung Holy Spirit. No? So makita natin yung Diyos ay nagsalaman. Kaya tinatawag siyang Emmanuel, God with us. Kasi yung Diyos nakihalubilo sa tao. Namuhay na katulad ng mga tao. Sa layunin na siya nga ay maging tagapagligtas ng mga tao makasalanan at wasakin ang gawain ng kaway at dalhin ng tao sa tinatawag na forever na karetos. So, godliness with contentment is great gain. We will continue this next Friday. Dahil tayo manalangin, Lord, salamat sa ita mo. Balayan niyo po ito sa aming buhay. Nulungan niyo po kami, lalo pa kami lumago, umibay sa salita niyo, lalo pa namin kayo makilala ang kadakilaan mo bilang Diyos. Paano ka nagpakita ng isang dakila at banal na pamumuhay iyo sa lupa. Ayon sa kalooban naman, sumunod ka, nagligtas ka, at nagtiis ka, nagsuffer ka, naglingkod ka. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Patuloy po. Tulungan niyo kami mamuhay ng makadiyos. Sa aming puso, sa aming isip, sa aming mga salita, sa aming mga gawa. Patuloy niyo kami baguhin, siyasatin, ayusin na aming buhay. Help us to be like you. Ikaw na Diyos na banal, Panginoon Jesus. Ay nagsalaman upang turuan kami paano mamuhay na may kabanalan, paano magpasakop sa gabay ng Holy Spirit. Lord, help us. Na huwag namin bali-balay ng Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, take control of our lives, of our minds and hearts. Marami po kaming kahinaan sa laman, pero salamat po, ang Espiritu niyo lagi nagpapaalala, nangungusap, nangunguna. Tinuruan niyo kami paano kami magpagabay, magpakontrol, pangunahan ng Espiritu niya, puspusin, palakasin, para magawa namin yung kalooban. Tulad ng mahalaga niyo na iniwan niyo, you were empowered and strengthened para magawa ang global mission. Sa kabila ng maraming suffering,
persecution at lahat ng hirap, hindi sila naglingkod na nagpayaman sa lupa. Nabuhay sila ng makadiyos at may kakontentuhan. At ang resulta noon ay dakilang pakinabang sapagkat hindi nasayang ang buhay nila sapagkat sila po ay naglingkod sa inyo at maraming kalong naabot at nakakilala dahil sa buhay nilang isinukuri nila sa inyo. Buhay na kagaya nyo pa Jesus ay sumunod sila sa yapak ninyo. Tulungan nyo kami mabuhay po sa mga salita nyo, sa mga yapak ng mga aral nyo, at patuloy po gamitin yung buhay namin. Kami ay maging mikropono nyo, maging boses ninyo ng mga katotohanan karunungan ng banal ng salita na tinanggap namin, pinagtiwalaan at ipinamuhay. May pasa namin sa maraming pagkao mapapahamak sa mundo. Kaya salamat po Panginoon Jesus sa inyong pagpapamaba, pagmamahal sa kalooban ng Ama, pagmamahal sa tao, pagsunod, pagtitiis, lalo na pong pagsakripisyo at pagliligtas sa mga taong makasalanan tulad po na. Palagi po ang salita nyo, gamitin yung buhay namin, gamitin yung mga Baptist Churches sa aming bansa, sa buong mundong mahal yung mga misyonero, both local and foreign, mga anak nyo po, na magluba, umibay, supportan mga misyon, missionary, at parang nyo po, living life, mga members, Lord, sabayan niyo po buhay namin. Tulungan nyo ang aming bansa, aming gobyerno, tulungan nyo hindi lang mula na aming bansa, materially, kundi isa, tulungan niyo po ang batas, ang mga matinong batas ay maipatupad. At maparusahan ng mga dapat maparusahan, makulong ng mga dapat makulong. Kung nyo hayang manaig mga makapangyarihan at mga taong may influensya ay maging ganin at maging kurap at nandun Panginoong paglaruan ang mga power position na kung saan ay pinahiram nyo pinagkatawasan. Kaya tulungan niyo po kami, mga Baptist Churches, Lord, mga pastors, family, help us to continue to worship and love you and serve you hanggang sa pagdating. Tulungan niyo po ang bansa Amerika, ang Israel, ang Iran, ang mga iba't ibang bansa may mga gera, persecution, habang ganyan po, maging ang bansang Sri Lanka. Ikaw po ang bukas ang pintuan sa bansang ito para sa foreign mission. Ito ang dalat rin pa Salamat sa gabi ito. Wala niyo pumasa. Sa lahat ng muli. Ito yung pala niyo rin pa ang live stream. Mga pwedeng manood at makinig. Wala po dito mga kalo. Isa, ikaw manakila at may pakilala, hindi po ang Baptist Church, kundi isa ang dakilang pag-ibig at pagliligtas po. Ito ang dalat ko yung pamuli ko sa gabi ito. Sa matamis sa kanan ng Panasulis. God bless po. See you on Sunday. Good night po.